Jesus, come on, shout Jesus! Come on, put your hands together. This is where my heart will beat again. This is where I get set free. Spirit is alive inside of me. I'm ready, yeah, I'm ready to cross over the line, leave it all behind. Nothing's gonna keep me here. Oh, until I see a change, I'm lifting up your name. There's freedom in the atmosphere. And oh, I feel like dancing, I feel like praising you. Yes, yes, 'cause I know this is my breakthrough. I'm gonna see you move. This is my breakthrough. This is my breakthrough. I'm gonna break through. This is where your word takes hold of me. This is where my fear lets go. The Spirit is alive inside of me. I'm ready, yeah, I'm ready to cross over the line, leave it all behind. Nothing's gonna keep me here. Oh, until I see a change, I'm lifting up your name. There's freedom in the atmosphere. There is freedom in the atmosphere. Hey, I feel like dancing, I feel like praising you. 'Cause I know this is my breakthrough. I'm gonna see you move. This is my breakthrough. Hey, hey, this is my breakthrough. Come on, shout, shout, this is my breakthrough. This is my breakthrough. This is my breakthrough. I'm gonna break through. I keep on dancing, I keep on singing, I keep on praising you. I keep on dancing, I keep on singing, I keep on breaking through. Come on, sing. I keep on I keep on singing, I keep on praising you. I keep on dancing, I keep on singing, I keep on breaking through. And I feel like dancing, I feel like praising you. 'Cause I know this is my breakthrough. I'm gonna see you move. And dancing, I feel like praising you. 'Cause I know this is my breakthrough. I'm gonna see you move. This is my breakthrough. This is my breakthrough. I'm gonna break through. Yeah. Thank you, Jesus. Sino po na dito naniniwala na siya ay malaya? Amen. I got this revelation. It's the reason that I praise. It's a celebration. Every time I hear your name, I got this revelation, yeah, yeah, of all you've done for me. You set my soul on fire. Hey, it's the reason that I can't wait to get to the house. Join in the praise. Lift up my song with the angels and saints. Ain't got no time to hesitate, 'cause I'm burning just today. I found freedom. Come on, those who are free, shout in the name of Jesus. Where I found you, I'm
is freedom. Oh, I got a new beginning. My path has been erased. It's more than just a feeling. But I can't hold back my praise. Can't wait to the house, join in the praise. Lift up our song with the angels and saints. Ain't got no time to hesitate, 'cause I'm burning just to come on, sing. I found freedom. Oh, this is freedom. Where I found you, I found freedom. Freedom. This is freedom. Where I found you, I found freedom. Oh, this is freedom. Yes, God. Where I found you, I found freedom. Freedom. This is freedom. This is freedom. Hallelujah. Ain't no rock, ain't no rock, ain't no rock gonna cry in my praise. Come on, sing it out. Ain't no rock. Hindi kami papayag. Hindi kami papayag na hindi namin ilalabas ang the best sa Panginoon. Hey! Ain't no rock gonna cry. Ain't no rock. Ain't no rock. Ain't no rock gonna cry in my. Ain't no rock. Ain't no rock. Ain't no rock. Ain't no rock gonna cry in my. Ain't no rock. Come on. Ain't no rock gonna cry in my. Ain't no rock. Ain't no rock gonna cry in my place. Ain't no rock. Ain't no rock gonna cry in my place. I found freedom. Oh, this is freedom. Where I found you, I found freedom. There's freedom in your name, Lord. This is freedom. Where I found you, I found freedom. Oh, this is freedom. Where I found you, I found freedom. Freedom. This is freedom. This is freedom. Come on! Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw sa galak! Woo! Come on! Give your best praise! Come on, you are free to worship! Hallelujah, come on! Worship until you worship! Praise like you really mean it! Come on, don't stop! Give your best praise! You are free! Come on! Worship! Woo! You're free because the presence of God is in this place! Come on! Come on! That's the task! Come on, praise! Woo! Thank you, Jesus! Wow! Grabe! Grabe si Lord! Can we shout, grabe si Lord? Amen! Wow! We are so blessed and happy to have all of you here inside the cinema. Allow me to welcome you all here at the Rock City Church, a place to call home. Amen. Welcome home, the Rock fam. Woo! Ayan, pwede mo sabihin natin sa mga sarili natin, this is my home. Again, this is my home. Amen. Sa katabi naman po natin, sabihin po sa kanila, welcome home. O sa kabila naman po, I miss you. Ayan, amen. Amen. Ang sarap po na makasama po ang bawat isa. Nag-agree po ba tayo? Amen. So good to be in the house of the Lord. Amen and amen. Ayan, before we continue to worship the Lord, may I know po, sino po yung mga first-timers in the house?
Pwede bang pakitaas ang mga kamay? Ayon, dyan sa taas meron. Habang dito po sa baba, may mga first-timers po. Come on! Wow! Sige po, kung malapit po tayo sa kanila, i-welcome po natin sila. Kamayan po natin sila. Come on! We are so happy po na makasama kayong lahat. I hope this is not the last, but this is the start of your journey here inside the church. Amen! Amen. Ayun po, no? Before we continue to worship the Lord, let us pray. Let's bow our heads. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy. You're worthy, Lord God, of every praise, of every worship, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, by faith, Lord God, we receive all of the answered prayers. Lord, someone here is praying to have a baby. Come on, as one family, can we just plead to the Lord? Come on, as one family, ibigay natin kay Lord lahat ng ito. Lord, we are praying for miracle upon miracle. We know, Lord God, you're working sa buhay nila, Lord God. And also, if you're praying for a baby, come on, have faith. Receive that. Receive that promise from the Lord. Anything is possible. Thank you, God. Someone here is praying for healing from kidney cancer. Lord, I pray you will touch this person. Let your healing hands touch her, Panginoon. Lord, touch this person. Lord, by faith, we are receiving the healing, oh God. In Jesus' name, Lord God. Lord, magaling na siya, Lord God. By faith in Jesus. Lord, we know you are Rapha, Lord God. Our Jehovah Rapha, Panginoon. Thank you, God. Lord, someone here is praying for reconciliation sa kanilang pamilya. Come on, if you're praying for reconciliation to your family, to your relationship, to your friendship, come on, this is the time to plead to the Lord. Lord, we pray for reconciliation. Oh God, Lord, we pray for your power, for your love to come in their house, in their relationship, oh God. Thank you, Lord God. We seal every prayer with your most precious blood, oh God. Ngayon pa lang, Lord God, we declare victory, Lord God. Sa lahat po ng pinagdasal namin, Lord God. Lord, we receive healing, reconciliation. We receive, Lord God, answered prayers right now. Lord, maraming salamat sa gagawin mo today. We are expecting for more. And Lord, as we continue to praise you, I pray lahat po kami rito magkaroon po ng bukas na puso. Tanggalin niyo po, Lord God, lahat ng matigas na puso sa umagang ito, Lord God. Touch every heart. You're worthy of every praise. You're worthy of everything, oh God. Lord, itinataas ka namin, Panginoon. Maraming salamat, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan natin sila. Hallelujah. Come on, let's just worship the Lord in this place. Lift up your voices. Come on, nandito ka na rin lang. The Lord has gathered us in this place to adore Him, to worship Him. Oh, take away all distractions. Take away all distractions, Lord. Change the atmosphere, Father. Holy Spirit, come. Oh, you are here. We acknowledge your presence, God. Come and move into our hearts, Lord. Change the atmosphere, Lord. Holy Spirit, come. Holy Spirit, move in us, Lord.
You are here. You are a way maker. You are a way maker. You are a promise keeper, Lord. Lord, ayaw po namin magpa-distract ngayong umaga. Lord God, Ikaw ang aming dinadakila. Ikaw ang aming pinupuri ngayon. Hallelujah! 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 Oh, come on in. Minister to us, Lord. Minister to us, oh God. Come and move in our midst, Lord. We open our hearts. We open our eyes to you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We open our hearts to you, Lord. Oh, God. Come and move in my heart, Lord. Come and move in this place, Lord. Speak to my heart, I'm listening. Speak to my heart, I'm listening. Oh. Yes, oh God, thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're worthy, you're worthy, you're worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy, Lord. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. We sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show. Yes, God. You gotta show me, Lord, in your love to those around me. Oh, Jesus, the name above every other name. Ooh. Jesus, the only one who could ever save. Sing worthy, worthy of every breath we could ever breathe. God, we live for you, Lord. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, Jesus, the only one who could ever save. You're worthy, Lord, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We sing holy and holy.
Lord is increasing your faith. The Lord is increasing your faith. I don't know what breakthrough you need right now. But ang sabi ng Panginoon, He is here and He will make a way for you. As we sing that song again, can we put our trust to the Lord? Let this be your prayer. God, I will build my life upon you. I will build my life upon you, Lord. Lord, hindi ko alam kung paano ako makakalabas sa sitwasyon na to, but I will build my life upon you. Yung buhay ko ay para sa'yo. I want to see believers of Jesus in this place. It doesn't matter kung gaano ka nakahirap na pinagdadaanan ngayon, but He is a way maker. He is a way maker. I want you to put your trust in the one who can make a way. Woo! As we sing that song again, believe it by faith. I will build my life. I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is the firm foundation. I will put my trust in you. Offering, come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, can we lift our hands to the Lord right now? Thank you, Jesus. Lord, tunay nga po ito yung sikreto na gusto mong makuha namin, that if our lives are built upon you, upon your love, we will never be shaken. We will never be shaken. So God, I pray for every heart. So God, magkaroon po kami ng surrendered heart. Na hindi po kami sasandal sa aming kakayahan, sa aming abilidad, sa aming trabaho, sa aming bank account. Wala kaming ibang sasandalan, Panginoon, dahil itong mga bagay na to, it will all fade, oh God. But if we will put our trust in you, we will never be put to shame. So salamat po, you are making us, oh God, a people of faith, a people of hope, Panginoon, and a people na may sure foundation. Gaya po ng pangalan na binigay mo sa iglesyang ito, the Rock City Church. God, you are our solid rock. You are our firm foundation, oh God. So salamat po. Salamat po, Panginoon. And we want to bring back all the praises and all the glory and honor that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Once again po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba tayo maghanap ng tatlong tao, bigyan natin sila ng high five at sabihin mo, parang gumaganda ka lalo ngayon. Gumagwapo ka lalo ngayon. Amen. Sino po nag-enjoy sa presence ng Panginoon ngayong umaga? Once again, palakpakan po natin ng Panginoon. Wow. Ito po yung mga time na hindi natin pinapalampas. Kaya po, we want to encourage everyone. Alam niyo po yun. Though medyo na late po tayo, may mga some technical difficulties, no? Pero po, we encourage everyone to come before the time para po
ma-prepare yung heart natin. No? Kaya po, alam niyo yon, yung order ng service po natin, ng celebration natin, nauuna yung worship bago yung word. Kasi po, importante na ma-prepare muna yung puso natin. Importante po na talagang mag-worship tayo and to allow the Lord na i-fill niya po yung ating mga puso so that when it comes to the Word of God, ready na po yung puso natin. Amen. Tanong mo yung katabi mo, ready na ba yung puso mo? Amen. But before we go to the Word of God, nais ko po ulit i-welcome yung mga bisita natin. If we have friends, guests who came here for the first time, can I see their hands? Sige po, pakitaas po yung kamay. If it's your first time, may mga lalapit po sa inyo from our guest experience team. May mga pamimigay po ng mga souvenir. Ayan. May mga lamampong pera yan. Amen. Hindi po ito pangangampanya. Amen. But we're glad that you are here sa mga bisita po natin. If you're looking for a family, a church, at wala pa po kayong home church, I hope po masabi nyo one day na ito yung home church nyo. No? At sa iba po naman na visiting, we encourage you to stay sa church nyo at alam niyo po yon, mag-grow po kayo kung saan kayo tinanim ng Panginoon. So announcement po, bago tayo pumunta sa Word, we will be celebrating our 3rd birthday. Kailan po ba? Kailan? Next Sunday, we'll be turning 3 sa The Rock City Church. Palakpakan po natin yung Panginoon. Wow. Amen. And we will be celebrating po yung ating 3rd birthday sa ating family night on Wednesday. Ayan, tinamay katabi sabihin mo, on Wednesday. Ayan po, no? Ayan. Actually, kaya po tayo nagtagal, nasira po yung projector, no, ni SM. At dito muna po tayo ngayon. Wala po kayo sa CCF. Hindi po ako si Pastor Peter Tanchi. When I grow up, I want to be like him. No? Pero po, pagtsagan muna po natin to. At importante bukas yung puso natin. So, see you po October 25, Wednesday na po ito, no? 6:30 p.m. sa ating pong dating location sa The Rock City Church, Dau. And don't forget to bring a dish to share. Okay po? Magdala po kayo ng anumang madadala nyo para po mapagsaluhan po natin ito. Ayan po. Ayan. Ni-request ko kasing ilapit sa akin to para talagang mukhang CCF. Amen po ba? Tama po ba? Ayan, natras natin ng onte. Okay po, let's go to the Word of God. And if you have your Bibles with you po, ay makipagbukas po tayo sa Romans chapter 5, verses 3 to 5. Ayan. Hindi ko po alam kung nababasa nyo dyan sa taas. Romans chapter 5, verses 3 to 5, babasahin ko po sa The Living Bible, no? Sabi po dito, we can rejoice too when we run into problems and trials. Sino po dito naranasang mag-rejoice sa kasagsagan na siya may problema? Yung iba medyo rejoice, parang mahirap ata, no? Pero sabi ni Pablo, we can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they are good for us. They help us learn to be patient. Kalabitin mo yung sa left and sa right mo, sabihin mo, patient. Ayan pala yung ginagawa po ng mga problema sa atin. Tinuturuan tayo para maging patient. Verse 4, and patience develops strength of character in us and helps us trust God more each time we use it until finally our hope and faith are strong and steady. Last verse po. Then, when that happens, we are able to hold our heads high no matter what happens and know that all is well. For we know how dearly God loves us and we feel this warm love everywhere within us because God has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Nandiyan po ba yung Tagalog? Gusto ko pong basahin natin yung Tagalog. Sabi po dito, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Tanungin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo, matiisin ka ba? Come on, sige po, kausapin mo katabi mo, come on, sa taas, come on, matiisin ka ba? Kung yung asawa mo po'y magtanong, sagutin mo siya.
Matagal na kitang tinitiis. Joke lang po. Biro lang po yon. Sabi po dito, dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatyaga. At ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Wow! At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. If you're ready for the Word of God, gusto ko po itong bigyan ng title, The Courage to Keep Going. Amen. Say that with me, the courage to keep going. Ayan, sa mga kasama po natin online, type that in the chat, the courage to keep going. At makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Amen. The courage to keep going. Di ko po alam sino po yung babaeng nandyan sa PowerPoint. No? Alam niyo po ba that we're now on the last quarter of the year? Sino dito aware? October na. Sino dito hindi niya alam anong nangyari sa buong 10 buwan? Isa din po ako yon. Alam ko po, lumabas tayo January 15. So, may 10 buwan na po tayo sa SM. Palakpakan po natin yung Panginoon sa kabutihan niya, sa katapatan niya, at dahil po yun sa kabutihan ng Panginoon sa atin. And to be exact, nung binilang ko po, alam niyo po ba that we only have 70 days before the year ends? Grabe. Parang pinitik lang yung 2023, tapos na. No? 70 days na lang po at tapos na po ang taon. At alam niyo po, marami na po yung nangyari from the start ng taon. Marami po tayong pinagdaanan. Taas kamay, maraming battles. Kabi-kabila ang pagsubok, naranasan, taas mo yung kamay mo. Maraming challenges. No? And honestly po, ito po yung word na binigay ng Panginoon sa puso ko para sa atin. Dahil po, pag nandito na tayo sa ganitong season, patapos na yung taon at ang dami ng battles na pinagdaanan simula po ng start ng year, marami po sa atin, yung pinaka-option na lang po na gusto nilang gawin is to give up and to quit. Tama po ba? Alam niyo po, yung pinaka-madaling gawin, lahat po ng mata, lahat ng tenga dito, ang pinaka-madaling gawin pag tayo po'y dumadaan sa mga kapagsubukan, ay sumuko. Tama po ba? Aminin man po natin or hindi, sometimes we feel like throwing the white towel na senyales po na ayaw na natin, na kahit maybe dito sa 10 buwan na sinasabi ko ay talagang yung iba po sa atin ay dumaan sa napakatitinding battle na feeling mo hindi ka man napahinga. That no matter what we do, ay wala tayong nakukuhang resulta. We are going nowhere. At kahit paano mo ibigay yung best shot mo, parang nararamdaman mo, nakakulong ka pa rin doon, parang walang nangyayari. Anybody here? Yan po yung nararamdaman mo. And the last time po na tumayo po ako dito, 2 Sundays ago, I preached about the whys of life. Yung mga bakit natin at natulungan po tayo, I hope by the grace of God, that sermon blessed you at tinulungan po tayo. At ito po yung parang second part nito na after mong malaman yung purpose ng mga kapagsubukan sa buhay, may gusto pong gawin yung Panginoon sa atin. At ngayong umaga gusto niya tayong i-infuse with courage for us to keep going. Palakpakan po natin yung Panginoon. Sabi po ng Bible, hindi po dapat tayo nasusurprise sa mga kabi-kabilaang mga battles na ating pong nararanasan. Maybe there are some here, meron po dito na nagsastruggle sa kanilang marriage, na kahit anong gawin mo, parang hindi nagwo-work. Or meron po ba dito, nagsastruggle sa kanilang mga teenage children? Huwag niyo napuntas yung kamay niyo, lalo kung katabi niyo yung anak niyo. Na kahit anong pray mo, Lord, by one may anak ko kasi nabunta. Na kahit anong gawin mo, kahit anong pray mo, nag-fasting ka na't lahat-lahat, Lord, ba't parang wala akong makitang pagbabago? Ba't ganyan yung anak ko? Nandiyan po ba kayo? On the other hand po, yung mga teenage children po niyan, mga estudyante ay may kanya-kanya rin pong struggle on their own. No?
of their own. Yung iba naman po, maybe all of a sudden you receive a bad report from the doctor at ito po yung ini-struggle mo ngayon, yung health mo. And yung tanong ko po this morning is pag nandun ka po sa kasagsagan ng mga battles na yan, when you feel that, when you are facing with this, ng parang gabundok na problema, what do you do? When you feel that you are helpless and hopeless, what do you do? Sabi ko po, ang pinakamadaling gawin kadalasan sa atin, gusto na lang nating itapon yung puting tuwalya at sumuko. Tama po ba? But listen, church, lahat po ng mata, lahat ng tenga, you need to understand this. Come on. Lahat po dito. You need to understand this. That, pakita natin, as a follower of Jesus Christ, giving up is not who we are. Tatlo lang po yung nakakaintindi. Come on! Come on! Di po ata narinig ng mga nasa taas. Gusto ko pong pakita sa inyo yung identity natin. Tayo bilang tagasunod ni Kristo, giving up is not who we are. Hindi tayo yon. Hindi tayo yung taong sumusuko. Yugyugin mo yung katabi mo kung natutulog pa. Yugyugin mo. Narinig mo ba yon? Sabihin mo, come on. I can feel yung power, yung presence ng Panginoon in the room right now. Maraming papalayain yung Panginoon. Maybe you are a visitor, dumating ka dito, you are in the verge of giving up. At ito po yung mensahe ng Panginoon sa inyo. Praise God. Bilang tagasunod ni Kristo, giving up is not who we are. Surrendering is not who we are. Wala po yung word na pagsuko sa anak ng Diyos. Palakpakan po natin ulit sila. Come on! Woo! Hallelujah! Hindi ko po alam anong pinagdaanan nyo throughout the week. Pat ang sarap po na kahit po balam kukusad na nga mo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and then darating ka sa church. Ito yung word ni Lord sa'yo. He is charging you, encouraging you, strengthening you para hindi ka sumuko. Kasi hindi yan ang disenyo ng Panginoon sa kanyang anak. Dahil po ang Panginoon 2,000 years ago nagtagumpay na po sa krus ng Kalbaryo, tayo din po ay mananagumpay. Ayaw ng Panginoon na gawin lang tayong punching bag ng kaaway. Hallelujah! Gaano man po katindi yung battle nyo. Tingnan mo yung katabi mo, di mo bagay sumusuko. Sabihan mo, nung kapampangan niya, mo bagay ang susuko. Sabihin mo, hindi mo bagay sumusuko. Ayun sa mga nasa taas, sabi ko, kausapin yung katabi, nakatingin kayo sa akin. Come on, tap your neighbor, sabihin mo, hindi mo bagay sumusuko. Sabihin mo, laban! Surrendering is not who we are. Kahit gaano po katindi yan. Throwing the towel, we say, that's not who we are. At kahit paano po natin isipin yung pagsuko, hallelujah, it doesn't really fit who we are. Either sa marriage mo, sa nasabi ko kanina, sa trabaho mo, sa mga anak mo, sa financial situation mo. Alam niyo po, habang pong minemeditate ko tong salita ng Panginoon, I am preaching this word to myself. Dahil ako po, hindi rin po ako exempted sa mga kabi-kabilaang hamon ng buhay. At yung totoo po niyan, unang-una sa akin tumatama yung word. Minsan may mga time na papasok din yung discouragement. Pero sasampalin ako ni Lord. Kaya, anak, yung word na, yan yung word na pinapapreach ko sa iyo. At magigising ako. Dahil minsan bago mo pa i-preach to, dadaan ka na doon sa lesson. At hindi pa po tapos, lahat po tayo hanggat nabubuhay tayo, dadaan tayo dyan. But that's not who we are. We are a people of hope. Tayo po'y punong-puno ng pag-asa. So whatever the situation may be, before you give up, stop and ask yourself this question.
Does this fit who I am as a follower of Jesus? Bago mo itapon yung tuwalya at bago ka sumuko at bago mo sabihin, ayoko na, titigil na ako, I quit. Tanungin mo sa sarili mo, does this fit who I am as a follower of Jesus? Ito ba yung disenyo ng Panginoon sa akin bilang kanyang anak? Kaya po ito mensahe po natin ngayong umaga is it's all about keeping on. This message is all about keeping on keeping on. Nakuha niyo po yun? No? Again, this message is all about keeping on keeping on. Parang, alam mo yun, magpatuloy sa pagpapatuloy. Di ko alam kung tama po yun. No? Pero yun po yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. Alam niyo, the mere fact na nandito po kayo, kahit sobrang tindi ng mga battles at pinagdadaanan niyo, pinapakita niyo po na gusto mong magpatuloy. Kaya palakpakan po natin yung Panginoon. By faith, ito pong ganyan na maganda po ito, The Rock City Church. Maganda po na ugali na tayo po bilang Kristiyano, hindi natin ina-isolate yung sarili natin. The more na matinding problem, the more na dapat tayo mag-stick together. Amen. The more na kailangan natin bawat isa, the more na kailangan natin ng panalangin, the more na kailangan may fellowship. Tama po ba? Amen. So again, this message is all about keeping on keeping on. And that is to have the courage ng tapang para magpatuloy kasi nga po, pinakamadali, sumuko, iwan mo ng trabaho mo, iwan mo yung asawa mo, iwan mo yung pamilya mo, iwan mo lahat na nagbibigay ng stress sa'yo. Yan po yung madaling gawin. But the truth is, hindi ka po makakatakas. Alam niyo po ba yun? Hindi tayo makakatakas sa mga hamon ng buhay. Kaya po itong salita ng Panginoon, no, yung pinaka gusto ko pong puntiryahan dito ngayong umaga is the need for endurance. Come on, say that with me, endurance. Ano po ba yung endurance? No? Sino po dito naranasan nyo ng mag-jogging, sumali sa marathon, o fun run na lang? Sige, fun run. Ayan. Habang nagpa-fun run, kumakain ka ng Jollibee, tsaka... Meron po ba dito? No? Madalas naalala ko, pag alam mo yon, matagal kang dito matakbo, biglang, sino nakaranas dito yung sumasakit yung tagiliran mo? Dami nag-amen. No? Kasi mahina yung stamina mo. Tama? At pag, alam mo yon, na lampasan na ng katawan mo yung usual mo, na pagod, ayan na, lalabas na po yung hapong-hapo ka na, parang hihimatayin ka na. Tama po ba? At yung kailangan po natin is endurance. Dahil po may training para doon, para mapatibay mo yung endurance mo dati. For example, sa basketball, kaya mo lang ng ilang takbuhan. Ngayon, kaya mo nang matapos yung isang laro. Meron pong training dyan. Tama po ba? And I believe ito yung gustong ituro ng Panginoon sa atin. When we see endurance, endurance is the key that keeps us from giving up and letting go. Again, yung endurance daw po, ito daw po yung susi, no, para hindi po tayo sumuko and not to let go. Another thing, endurance is the power of going on in spite of difficulties. Yan yung pinakamahirap dyan eh. Going on in spite of difficulties. Yung hirap ka na pero kailangan mong magpatuloy. Hello? Yung bigat ka na pero kailangan mo pa rin magpatuloy. Yan po yung endurance. When you say endurance, minsan ito puro yung ginagamit na colloquial phrase na, yun nga, keep on keeping on, hang in there, don't quit. Ayan po yun. Yung synonyms niya are determination, perseverance, tenacity, and stamina. At pag ang Bible po, no, when endurance is used in the Bible, it means to abide under or to bear up courageously. I love that word, bear up courageously. Just imagine meron kang what do you call this? For example, sa gym, meron pong talagang mabigat na weights, no? At yung endurance doon is yung kaya mo siyang buhatin at the same time hindi mo siya bibitawan agad. Pero kaya mo siyang what do you call this? You are nandun ka na kailangan mong i-abide or pagtiyagain mo na buhatin to
amidst po na ikaw ay nabibigatan. Ano sabi dyan? To bear up courageously and to tarry or wait. Sa binasa po natin kanina, pinakita po ni Apostol Pablo yung importansya po ng endurance na related po ito sa character development natin. Tama po ba? And also sa Hebrews chapter 10 verse 36, sa NLT sabi po dito, na yung patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Ang ganda nun, napakalinaw. No? Lahat po tayo dito, yung pinaka-focus po natin is gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Yung focus po natin is to do and to obey God's will. Ulitin ko po, lahat po tayo, yung focus natin nandoon to fix our eyes on the goal. At yung goal natin, Lord, is first to know your will and second is to do your will. Pero hindi po yun ganun kadali kasi po kahit sa pag-focus mo, ang daming mga problema na tatama sa'yo. Madami kang mararanasan. Kabi-kabilaan. And yet yung patient endurance na kailangan po natin is what? Is para po maggawa natin patuloy yung pinapagawa ng Panginoon. Maybe meron po sa atin dito na alam mo yung pinapagawa ng Panginoon, but because of the weight at bigat ng problema sa buhay, instead na makita mo pa yung sarili mong tumatakbo ngayon, na-stuck ka na doon sa problema na yon at umikot na lang po yung buhay mo. Hindi ka na nakaalis dyan. You don't need to raise your hand. But I believe there are some people here that needs to be ministered on. Na naiwan ka na doon, feeling mo you are left out. Umikot na lang yung buhay mo doon. At ngayon pong umaga, praise God, palalayain ka ni Lord. That what you need now is patient endurance so that you will continue to do God's will. I love that word, continue. Listen, continue to do God's will. Yung paggawa ng kalooban pala ng Panginoon, hindi lang siya one time, big time. Oh, come on. Yung iba sa atin, oy, pastor, hindi man po wise to say, I have done God's will. No. As long as we are breathing, we are living. Sa Jordi pong ito, hindi lang natatapos, ginawa ko yung kalooban ni Lord ngayon, tapos na, no. Hanggang pong dumating ang Panginoon, makita niya tayong nagtatapat, ginagawa yung kalooban ng Panginoon, ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Kaya yan po yung word eh. So that you will continue. Come on, say that word with me. Continue. Look to your left, look to your right. Sabihin mo, continue to do God's will. Come on, come on. Sige po, kausapin mo. One more time sa left, sa right. Sabihin mo, continue to do God's will. Continue. Ipagpatuloy po natin gawin ang kalooban niya. At pag ikaw po ay nagkaroon na ng patient endurance, listen, at nagtiyaga ka, at hindi ka sumuko, then you will receive all that He has promised. Come on! Come on! Sino po dito, you want to receive what God has promised sa buhay mo? Come on, can I see hands? Come on. Ang sikreto, huwag kang titigil, huwag kang susuko anytime. Lahat po na nagsastop, lahat ng sumusuko, hindi nila natatanggap yung promise ng Panginoon. Pero balansehin ko po, ang dami po mga characters sa Bible na nakuha na po nilang namatay at hindi pa rin nila nakuha yung promise ng Panginoon. Either makuha mo ngayon or hindi. Importante po dyan, bandang huli, it's not what we want or what we want to do, but what matters most sa buhay natin is to do the will of God. Palakpakan po natin sa Lord. Yun yung importante. Hindi importante magawa mo yung gusto mong gawin, mapuntahan mo yung lugar na gusto mo. Hindi po yun yung mahalaga dito sa buhay. We are here to please our commanding officer. We are here to please our general. We are here to please our master.
Ang master natin, ang Diyos natin, ang hari natin na siyang tumubos sa atin. Nilinis niya po tayo, pinatawad niya tayo. Siya po ang may-ari ng buhay na to. Kaya kung pwede kong sabihin, we are a slave. Alipin tayo. Slave of Christ. Tama po ba? Then you will receive all that He has promised. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo ulit, magpatuloy ka. Sabihin mo, huwag kang sumuko. Sa biyaya po ng Panginoon, nandito po ang pamilya ng The Rock City Church, umaantabay, nananalangin, at tutulong po sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin yung Panginoon. Di ko man po alam anong hinihintay nyo kay Lord. Di ko man po alam gaano katagal na. Pero ito po ay applicable sa bawat isa sa atin. Na wag po tayong sumuko at ipagpatuloy po natin yung race na to. This morning, I want to give you 4 practical steps to develop endurance. Ano po yung mga 4 na bagay na kailangan nating gawin para po, alam mo yon, tumakbo tayo ulit, ipagpatuloy natin yung laban, tumayo tayo. Alam mo yon, suot mo yung jersey mo ulit, higpitan mo yung tali ng sapatos mo at tumakbo ka ulit. Hello? Number 1 is this, accept the things you cannot change. So yung umpisa po, ang una dyan, is kailangan po matuto tayo na tanggapin po natin yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Ayan na. Maganda pong usapin to. No? Mahirap man pong tanggapin, pero alam nyo po ba na maraming bagay sa buhay natin na hindi natin kayang baguhin? Tama ba? Hindi mo kayang baguhin basta yung sitwasyon mo. Hindi mo kayang baguhin na bigla i-please ka ng mga tao sa paligid mo. Come on. Hello? No? Marami pong sitwasyon, hindi mo kayang baguhin na biglang maging okay yung boss mo, yung kumpanya nyo, nung dumaan po tayo sa COVID, sa pandemic, hindi natin kaya. We are powerless na mabago yung mundo natin. Sa isang iglap ay biglang mawala na po yung COVID. Tama po ba? That no matter how hard that we try to, for some people na, sana, minsan nga, hindi tayo aware na parang gusto na natin baguhin yung mga tao sa paligid natin. Pero yan po yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Again, yung focus natin ay hindi po baguhin yung sitwasyon natin, baguhin yung tao sa paligid natin. But we need to focus on doing the will of God. Ang ganda po na sabi ni William Barclay, nung dinescribe niya po yung word na endurance, sabi niya, endurance is what? The courageous acceptance. Say that with me. Acceptance. The courageous acceptance of everything life can do to us. Tanggap daw po yung pagiging, alam mo yon, matapang na pagtanggap sa anuman pong ibabato ng buhay sa'yo. Pag yung buhay, di ba, pag yung mga binabato sa atin, hindi naman natin napipili eh. Sino po dito napipili niya kung anong binabato sa kanya? Mapalad ka. Pero wala pong ganon. Ay Lord, ay keburiyan, kaya niya mo. Pero bang ganon, napipili mo yung ibabato ng Diyos sa'yo? Or i-allow niya na mangyari? Hindi po. So yung endurance, again, is the courageous acceptance of everything life can do to us and the transmitting of even the worst event, wow, into another step on the upward way. May mga bagay na hindi po natin kayang takbuhan, mga sitwasyon na hindi mo kayang baguhin, na minsan masasabi mo na lang sa buhay mo na, Pastor, parang napaka-unfair ng buhay. Tama po ba? But ngayon pong umaga, tayo po'y napapaalalahanan na kahit ano pa po yung ibato ng buhay sa atin, if you're a son and a daughter of the Most High King, you need to be reminded that God is
in charge of our lives. In charge po ang Panginoon. In control po siya. Ibig sabihin, dahil may tiwala tayo sa Diyos, that He is a wise God, He is a good God, He is a strong God. Alam niyo, sa sobrang strong ng Diyos natin, pwede niyang hawiin, pwede niyang alisin yung mga bagay na yan. Pwedeng hindi mo na lang maranasan yan. Kaya niya pong gawin yan. Pero kung hindi niya ginagawa, ibig sabihin, ina-allow niya, then we need to trust Him that He knows what He's doing. We need to trust Him dahil po may purpose lahat ng binabato ng Panginoon sa atin. At yung purpose po niyan, gaya ng binasa natin kanina sa verse natin, is for character development. Character development. Mesa po nag-usap kami ng asawa ko. By the way, birthday po ng anak ko ngayon, si Amaze. No? It's her 3rd birthday. Invited po kayo mamaya dyan. Pumili lang po kayo na restaurant na gusto nyong pagkainan after ng service. Pero grabe yung, alam mo, yung patience ba ngayon, no? Sabi nila, pag babae daw, ay talaga, buti na lang babae. Ay! Nandiyan po ba yung anak ko? No? Pero what I'm saying is, kami po mag-asawa na-experience, sino po mga magulang dito na hindi naka-experience ng ganyan? Diba? Lahat po tayo nasi-stretch tayo. Kadalasan nga ng magulang, mabait sa church pag sa bahay na. Sa bahay, yun na yung training ground natin. Yung pag nasa church, yung nanay, anak. Pero minsan pag wala na ako, pero napatunayan ko po ngayon, yung mga bata ngayon, hindi mo na nakukuha sa ganyan. Ako po, binibilangan ko yung anak ko, umabot na ng 10, wala pa rin. Dati isa lang, mangalgal na ka, isa! Anang mamo, ngeni. Nagbilang hanggang 100, hindi pa rin nakikinig. Nakita niyo po? Pero habang kinikwento ko to, sinasabi ko, alam ko may gustong ang Panginoon na i-grow sa akin. Yung patience ko. Minsan, kahit po ako, talagang may mga time nalalaglag po yung self-control ko, yung alam mo yun, yung mga fruit of the Spirit nalalaglag. Yung patience mo, yung self-control mo. Pero dami pong tinuturo ng Panginoon sa akin bilang tatay sa anak ko, na nagre-reflect kung paano ko dapat ipakita sa anak ko, kung paano ko nakikita yung pagmamahal niya sa akin. And it's easier said than done. Madaling sabihin, but again, it is for character development. Yung boss mo na ayaw mo. Alam mo bang alam ni Lord na yan yung bagay sa'yo? Woo! Hallelujah! Come on! Alam ni Lord! Lord, ang dami namang boss, ba't ito pa? Alam ni Lord na yan ang bagay sa'yo. Again, for what? Character development. Mukhang marami pong masaya ngayon. Tama. So lahat, tinan mo po, yung una mabigat, pero nung binibigyan ka ng liwanag ng salita ng Panginoon, na-enlighten ka ngayon, nagkakaroon ng kagaanan. Kasi yung purpose po ng character development, alam mo yun, tapyasin ng Diyos, yung katamin ng Panginoon, yung mga magagaspang nating ugali. Tingnan mo yung katabi mong yan, nakangiti lang yan, pero may magaspang yan na ugali. Lahat tayo lahat tayo, hindi ko sinabing kayo lang. At yung ginagawa ng Panginoon, kinakatam niya. Inaalaw niya yung boss na to, kasi pag nilagay ka niya sa boss na to, babait ka, hallelujah. Magiging mapanalanginin ka. Alam ni Lord, inalaw niya yan para katamin ka niya. Ito magaspang pa to. Yan po yung ginagawa ni Lord sa buhay natin. Palakpakan nga po natin si Lord. Mabuti po ba ang Panginoon? Mabuti po siya. Dahil kung di siya mabuti, papabayaan niya na lang tayo. Pero dahil mabuti siya, concerned po siya sa atin. So whatever enters our lives, unfavorable man po na circumstance, tragic events,
Or meron po ba dito yung mga nasa paligid mo nakakairita? Wow. Grabe yung word na yun, no? Nakakairita. Irritating people. Meron po ba? Hindi yung katabi mo sa church ngayon, ha? Lahat pong yan, again, is for character development. Ang gusto po ng Panginoon sa atin ay mag-grow tayo. Alam niyo po ba, ito po, minsan di natin alam na dun sa season po ng suffering, ay may purpose po yung Panginoon na mag-grow tayo out of that suffering. Sa season ng pain, sa season ng pag-iyak mo, nag-grow pala tayo doon. Alam mo ba, mas nag-grow ka doon kaysa sa season of blessing? Sa season ng prosperity or abundance, mas nag-grow po tayo doon. No? Alam niyo po, binabasa ko paano po nabubuo yung mga pearls sa mga oyster. No? Parang sa madaling salita, syempre po, pag kumakain po yung mga yun, bumubuka yung clam nila, tama? Pero po, parang there's something magical na nangyayari na yung pagpasok ng mga sand doon sa loob at may nire-release na chemicals yung oyster sa loob, nakatagalan through time. Hindi ko na po ma-explain technically, pero doon po nabubuo yung mga pearls. In as much as gusto niya lang alisin or itikom yung kanyang, sabihin mong bibig, pero yung mga irritants, ayan na. Yung mga unwelcome na bagay na pumapasok, yun pa na yung ginagamit pa para magkaroon ng pearl. Wow. Napakagaling po ata nun. Hindi po kaya yun yung purpose ng Panginoon sa atin? Ano po kaya yung mga pearls na ngayon dinidevelop ni Lord sa buhay mo? Na if not for that irritant, if not for that boss, if not for that rejection, if not for that persecution, if not for that pain of that hardship, hindi lalabas yung pearl ngayon. Palakpakan mo ngayon, Panginoon. Hallelujah! Kung di ka nasugatan, kung di ka umiyak, kung di ka dumaan doon, walang mabubuong pearl. Nakita niyo po? Ganyan po kaganda at ganyan po katalino yung Diyos natin. James 1, 2-4, ang ganda po ng pagka-paraphrase ng J.B. Phillips, the version dito na sabi niya, actually, title niya pa lang po dyan, The Christian Can Even Welcome Trouble. When all kinds of trials and temptations crowd into your lives, my brothers, don't resent them as intruders, but welcome them as friends. Di ba, minsan pag may mga sitwasyon po na biglang papasok sa buhay natin. As much as gusto nating tabuyin yan at iwasan, ginagawa natin. Pero sabi po sa verse nito, wag po natin silang i-resent as intruders, but i-welcome natin bilang kaibigan. Realize that they come, listen, para saan po again? To test your faith and to produce in you the quality of endurance. But let the process go on until that endurance is fully developed. Ayan po, no? Parang pong sa pag-gym, no? Hindi lang yan basta lalaki muscle mo sa mailang buhat lang. Kailangan mong, alam mo yon? Minsan parusaan yung muscle mo. Doon may panahon naman po para magpahinga. But doon sa wear and tear ng muscle mo, doon lumalaking muscle mo. Tama po ba? No? At sabi dyan, realize that they come to test your faith and to produce in you the quality of endurance. But let the process go on. Come on, say that with me. Go on. Sabi dyan, ang ganda po nito. No? Go on until that endurance is fully developed. Kung paano po, nung una, nahihirapan kang tumakbo hanggang ilang kilometro ka lang, ngayong nasanay na yung katawan mo, nakakatakbo ka na ng 5 kilometers, na-develop na yung endurance sa'yo. Ganon din po sa takbo ng buhay. Dati itong mga maliliit na problema, iniiyakan mo na. Ba ngayon, hay, mamutot siyang suluyan, nagyuko na yan. Joke lang. Di ba dati talagang nag-aano ka? No? Sino po dito nakaka-receive ng mga pulang, alam niyo po yung mga pulang, ano? Mga disconnection notice. Taas kamay, sino na kasi ng ganyan? Nakareceive na po ako niyan. Hello?
Pero hanggang ngayon naman, buhay tayo. Nabayaran po ba? Oh, nabayaran naman. Sa awa ng Diyos. So, ibig sabihin, yung endurance mo, tumapang ka na, naging mas matyaga ka na, dati maliliit, umiiyak ka pa lang ngayon, kaya mo nang harapin. Nagle-level up ka na. Kasi yung endurance mo, na-develop na. And you will, ano pa sabi dyan? You will find you have become men of mature character. No wonder po, sabi nga nila, there is wisdom in gray hair. Totoo po yun dahil yung mga ibang nauna na sa atin, mas marami na silang napagdaanan. Tama ba? Naalala ko po, dati pag nagkikwento ko kay Pastor Rod, no, ay minsan po may mga, bilang batang pastor, syempre po, no, bata ka, agresibo ka, minsan onting ganyan lang sa ministry, talagang pumipitik ka, ganyan, pag bata ka eh. At minsan po, pag kinikwento ko po sa tatay ko, wala, chill lang siya eh. Sabi, alam mo anak, marami pang ganyan. Yung tao na marami ng pinagdaanan, na pain at alam mo yon, iba't ibang klaseng problema sa leadership. Iba na sila mag-react. Mas kalmado, controlled. Kasi po, napagdaanan mo na. Ang sarap po na sa buhay natin bilang Kristiyano, pag hindi mo tinakasan yung mga hamon ng buhay, ang sarap po that you will become, we will become a man, men and women of mature character. Yan po yung nais ng Diyos na makita sa atin dito sa The Rock City Church. Na hindi lang po tayo madaling mag-gather pag season ng abundance at prosperity. Pero pag may pinagdadaanan tayo, parang nilalangaw tayo dito. Pero by the grace of God, for the whole 10 months, wala pa ako nakita na talagang ito lang part yung nagsimba. Hindi. Kasi natututo na po tayo na kahit anong dumating sa buhay natin, we will show up at lalakarin po natin yung mga plano ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. So may mga bagay na hindi mo kayang baguhin and all you need to do is to pray. And after mo pinag-pray, then you need to go on. Magpatuloy po tayo. Pangalawa po na kailangan natin gawin is to adjust to the obstacles. Adjust to the obstacles. Meron pong isang illustration about a young naval captain. Oh? That he was commanding yung kanyang battleship. At one day po, nang sila po ay bumabaybay sa karagatan, ay may nakita po silang napakaliit na ilaw, no? Na parang papunta po sa kanilang barko. At ang commander po ay bigla siyang nag-worry at niradyohan niya po yung nakikita niyang ilaw at kinausap niya na sabi niya, alter your course 10 degrees. Sabi niya, no? At kasabi niya pong yon, meron din pong sumagot doon sa kabila. Na sabi niya, no, you alter your course 10 degrees. Ayaw nilang magbigayan. At sumagot na naman po itong kapitan na nagagalit, sabi niya, alter your course, sabi niya. Isa akong destroyer, isa akong battleship. Pero alam niyo po, anong sagot ng kabila? Sabi niya, hindi, sabi niya. Ikaw yung mag-alter ng course mo. I am a lighthouse. Sino mag-a-adjust? Yung lighthouse gagalaw? O siya? Yung lighthouse, pwede po natin kunin yung illustration na yon at gamitin natin na maybe yun yung mga obstacles sa buhay natin. Na maybe may promise sa likod na naghihintay. Sa likod ng lighthouse, kailangan, nandun yung mga pangako ng Panginoon sa atin, but you need to go through that. Tama po ba? Amen. Hindi ko po alam ano yung nasa in mind nyo right now na problema, na bundok man yan, but God knows you needed to go through that. Pero gusto ko niyang bigyan ng wisdom na pag nakita mo po yung obstacle, bigyan ka ng wisdom ng Panginoon at anointing that either, alam mo yon, you will adjust, pwede kang dumaan ng paganyan, o pailalim, hindi ko alam paano po, pero merong paraan na nais ng Panginoon na hindi po magsa-stop yung buhay natin. Kaya po yung iba sa atin, nakastuck na lang, tinitingnan natin yung mga obstacle sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, we need to adjust. Pastor, is this biblical? Yes, in Proverbs 22 verse 3, ano sabi po dito? Wise people
see trouble coming, and get out of its way. Yun daw matatalinong tao nakikita na po yung danger papunta. Hindi niya mo susuungin yan. Ulitin ko po. I think we need wisdom po. May mga bagay sa buhay natin na parating pa lang sila, binibigyan ka na ng discernment ng Panginoon ng wisdom. O anak, iwasan mo na yan. Or maybe na-discern mo, pinag-pray mo, sabi ng Panginoon, o anak, baka ma-scam ka dyan, wag na dyan, dito, or what. Wise people see trouble coming and get out of its way, but listen, but fools go straight to it and suffer for it. Nakita mo na, nararamdaman mo na, papalapit na yung danger, pero wala kang ginawa. Yun po yung gusto kong puntiryahin natin dito, that we need to adjust to the obstacles ng buhay natin. Hindi po pwedeng ma-stuck lang po tayo. Hello? Tama po ba? May mga circumstances po na unavoidable. Yes, may mga disappointments. Obstacles are sure. May mga losses po na darating sa buhay natin. But the person with perseverance acknowledges the roadblocks and makes adjustments. Ang ganda po na sabi ni Thomas Carlyle, sabi niya, the block of granite that was an obstacle in the pathway of the weak becomes a stepping stone in the pathway of the strong. Kumbaga, naalala ko yung story ni David and Goliath. It depends dun sa perspective. Pwedeng sabihin ni David, for example, sobrang laki nito, nakakatakot. Paano na? Ayan, minsan ganun eh. Pero pag meron tayong matapang na perspective, pwede mong sabihin, grabe, sa sobrang laki nito, hindi pwedeng di ko tamaan to. It's a matter of perspective. Para sa mahina, sabi ni Thomas Carlyle, sa mahina, pwedeng roadblock yan. Barado na, wala na akong pupuntahan. Pero sa taong malakas at nagpupursige, sabi niya, pwede kong gawing, stepping stone ito. So ano man po yung nararanasan nyo sa buhay, either iaalaw mo na ma-stuck ka dyan, or gawin mong motivation yan para po mapunta ka dun sa next level. Palakpakan po natin yung Panginoon. Tama po ba? Pangatlo po, bilisan ko na po, medyo oras na. Number 3 is we need to abide with patience. Since wala po tayong kakayahan at power na baguhin yung mga bagay at tao sa mundo natin, sa paligid natin, then God is teaching us to abide with patience. Come on, say, with patience. Tama po ba? Meron nga pong kwento na nakakatawa na meron daw tao na nanalangin na bigyan siya ng patience ng Diyos. Lord, gusto kong bigyan mo ako ng patience. Ngayon na! Yung di po nakagets, mamaya po after lunch, magigets nyo na po yun. Amen. Humihingi siyang patience, pero gusto niya, Lord, ngayon na! Sabi niya. Kung saan na pong sa pag-upo nyo dyan, nakakaranas tayo ng patience, kaso hindi naman sobrang haba yung word natin eh. Tama po. Paano po natin natututunan yung patience sa buhay natin? Natututunan po natin to pag wini-welcome po natin yung mga bagay na binabato sa atin. Not as intruders, but, come on, sabi ng verse kanina, as friends. Ito po'y pagtsatsaga at may endurance tayo na kahit gaano kahirap, kasakit, kabigat, we're holding on to it. Tama po ba? And allow the Lord na tayo po ay mag-break through sa anumang pong wall na yan. Sabi po ni Joyce Landorf, ang ganda po na sabi niya that God's waiting room is the most difficult aspect of the Christian experience. Sino po dito natutuwa siya pag naghihintay siya? Di ba wala? Lahat po sa atin nahihirapan pag tayo po ay naghihintay. Ang hirap po, pinakamahirap yan yung waiting, yung patience. Tama po. Pero ang ganda pong makita, no? Na sa biyaya po ng Panginoon, pati po yung waiting room ng Diyos, merong purpose yan sa atin. Tama po ba? Kaya po yung mga nagpe-pray kanina, no? Narinig ko po, sabi ng MC natin, may mga nagpe-pray ng baby. Ang dami ko na pong nakita, 5, 9 years, 15 years, and still, binigyan pa rin po sila ng baby ng Panginoon. So we are declaring, no, mga supernatural na miracles, signs, and wonders
Sa bawat isa po, ano man po yung pinagpipray nyo sa health nyo, nandito po ang The Rock City Church. Ipaalam nyo po sa amin para may panalangin po namin kayo. Dahil gagawin po ng Panginoon, darating yung time, magiging pong magandang testimony po yan for God's glory. So naniniwala po ko tayo bilang mananampalataya. No? Parang sa dami na sinasabi ko, parang, Pastor, ang hirap ata maging Kristiyano. Imposible po kung wala yung tulong ng Holy Spirit. Mahirap po kung gagawin natin sa sarili nating kalakasan. That's why believers are exhorted to display patience. Sabi po ni James, James 5 verse 7 to 8, sabi niya po dito, no? Brothers and sisters, be patient. The Lord will come, sabi diyan. So, be patient until that time. Habang inihintay po natin yung pagbabalik ng Panginoon, sure po siyang darating. At ginawa niya example, look at the farmers. They have to be patient. Meron po ba dito nakaranas magtanim ng palay? Can I see hands? Salamat po. May mga nakaranas po magtanim ng palay dito. No? Yung pagtatanim po ng palay, hindi naman katanim mo ngayon, next week tutubo na. Hinihintay po nila yan. They have to wait for their valuable crop to grow and produce a harvest. They wait patiently for the first rain and the last rain. Kaya sabi niya dyan, you must be patient too. Basahin po natin. Never stop hoping. O, tingnan mo sa katabi mo, sabihin mo yan. Never stop hoping. Never stop hoping. Dahil po pag nilagay natin yung pag-asa natin sa Diyos, hindi po tayo mapapahiya. The Lord is coming soon. Sana po bigyan tayo ng Panginoon ng patience katulad po ng mga farmer na tayo po ay mag-rely sa Diyos na hindi natin kayang pabilisin yung proseso. Hindi ko po alam kung meron ba naghihintay dito ng mga visa or what. I don't know. No? Inimpress lang po ng Panginoon sa akin right now. Hintayin nyo. Malay mo, bago matapos yung taon na to, darating po yung hinihintay nyo. I don't know. Pero pag-pray po natin bilang mga believers, isa po yan sa mga karakter na gustong ng Diyos na makita po sa atin. And the secret of patience is abiding. When you say abide, we learn to rest and endure under the load of pain and suffering. We must not only listen to abide, hindi lang po sa sitwasyon, but we need to abide in Christ and also abide with Christ. Habang po naghihintay, maghintay ka kasama ng Diyos. Hello? Iba po kasi naghihintay sa sarili natin. Naghintay ka ng promotion, naghintay ka ng trabaho, ng open doors. Minsan naghihintay tayo, but in our own strength. Di mo napapansin, gumagalaw ka na sa sarili mo, you're not abiding kasama po ng Diyos. Tama po ba? Pagkasama natin ang Diyos, nagiging magaan po ang mga bagay-bagay. And I want to end in this, pang-apat po na practical step for us to endure is affirm God's presence. Come on, say, affirm God's presence. Ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, huwag niyo pong kalimutan na ang Diyos ay suma sa atin. Amen. God is with us. Palakpakan natin si Lord. He is our Emmanuel. Sa season na umiiyak ka, kasama mo ang Diyos. Sa season na nagtatanong ka, sa season na umiiyak ka, sa season na namomroblema ka, saan mo kukunin yung pambayad mo, inihintay mo to, biglang sinarado ng Panginoon yung pinto, kasama mo ang Diyos. May mga times po ang Diyos natin ay parang isang teacher. He is instructing us kung anong dapat gawin. There are times that God is like a fellow worker challenging us to excellence. Sometimes naman God is like a spectator encouraging us to keep on keeping on. Whatever the situation, again, God is always with us. Ang ganda po ng verse in Isaiah 40:28 to 31, sabi po dito, do you not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.
Look at this, verse 29. He gives strength to the weary. I-claim nyo po yun, nalalabas kayo ngayong umaga sa sinehan na ito, punong-puno ng kalakasan ng Panginoon. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord, look at this is for you. Come on, di kita kilala pero para sa iyo to. Those who hope in the Lord will renew their strength. Hallelujah. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ang sikreto po para malampasan natin lahat ng yan is to abide sa presensya po ng Panginoon. Sinasabi ng mundo, sumuko ka na, bumitaw ka na, pero sinasabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin, sumandal ka sa akin. Ang ganda po ng story nung footprints in the sand. Naalala ko lang po ngayon. Na yung bata, nung naglalakad siya, nakita niya dalawa pa yung footprints. Isa sa kanya, isa sa Diyos. At na may time po na biglang nakita niya, isa na lang, kala niya iniwan na siya ng Diyos. Pero hindi niya alam. Unang-una, hindi niya size yun, mas malaki. Binuhat na pala siya ng Diyos. Yung pong nakita niyang footprint na yun, hindi sa kanya, pero paan ng Diyos at buhat-buhat na siya ng Diyos. Ang sarap po na makita. Alam mo yon? Na yung tatay natin sa langit, ganun po siya. Nasabi niya even in Exodus 33:14, my presence will go with you and I will give you rest. Ano po sikreto? In this last quarter, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang bitawan lahat. Nagsimula ang 2023 sa grace ni Lord. At matatapos ang 2023 sa grace pa rin ni Lord. And His presence will go with us, will go with you, and He will give us rest. So church, are you close to quitting? Don't quit. Are you tired of trying to live up for Christ? Parang, pastor, pagod na ako maging Kristiyano, ang daming persecution. Come on. Hang in there. Feel mo na ba na gusto mong sumuko sa Christian life mo? Bumalik ka ulit sa race. Pastor, hirap ako na iwasan yung tukso. Accept God's forgiveness and keep on living rightly sa Panginoon. Do you feel that sorrow and disappointment? Yun po yung bumubungad sa inyo every morning. Come on, hold on. Help is just around the corner. I want to end in James chapter 1 verse 12 na sabi dyan, blessed is the one who perseveres under trial. Because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Yung failure po, remember, you are not a failure until you give up. So don't quit. Never give up. Keep going. Hold on. Amen. Bumagsak ka man, tumayo ka ulit. Fight another round. Come on. By the grace of God. Hallelujah. You will see the giants will fall. Right? Sa mata mo, makikita mo yung salvation ng Panginoon. Rise another time. And above all, don't quit. Don't let go. Sabay-sabay po natin, we will finish this year 2023 strong by the grace of God. Come on, tatayo po tayo right now. Come on. Hallelujah. Come on, lift those hands. Thank you, Jesus. Strength will rise to God as we wait upon the Lord. As we wait upon the Lord, He will renew our strength. Come on, receive the strength of God. Thank you, Jesus. Sapat ang kalakasan, ang biyaya ng Panginoon for every battle, for every battle, for every battle. Come on, tumayo ka.
Huwag kang sumuko. Come on, lumaban ka ulit. Come on. He is the lifter of our heads. At hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya papabayaan. Come on. He will lift you up. He will raise you. Bubuhatin ka niya. He will infuse you with courage to go on. So church, keep going. Dahil lahat na nagpapatuloy, nakakamtan nila ang pangako ng Panginoon. Taas po natin yung kamay natin right now. Lord, salamat po for your word, Lord God. I believe this is a now word for your church. Sa time pong ito na marami nang sumusuko, marami nang gusto umaayaw, marami na po na gusto na lang bitawan yung kanilang business, marami po na gusto na lang umalis. Lord God, umayaw na sa kanilang marriage, sa kanilang mga anak, sa kanilang utang, di nila alam sa nila kukunin ito. Lord, I don't know, God, ano po yung mga kinakaharap ng bawat isa sa amin. Maybe ito po ay health concern or maybe there's someone, Lord God, na may sakit sa pamilya, Lord God. But salamat po na hindi mo kami iniiwan, na kahit anong mangyari kasama ka namin. And we can rely on you. And you are our sure foundation. And sabi ng iyong salita that those who put their hope in the Lord will never be put to shame. Hindi kami mapapahiya, Lord God. So salamat po for your word. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa bagong perspective. And now, Lord God, hindi kami nanlulupaypay. Excited kami, Lord God, na itali ulit yung sapatos namin at kami po ay tumakbo ulit at magpatuloy, Lord God, sa race na to at tatapusin po namin to by the grace of God. In Jesus' name we pray. Come on, somebody shout a big amen. Come on, let's give God the highest, come on, the loudest praise. Thank you, Jesus. Amen. Sige po, once again, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, yung the best. Woo! Wow. Amen. Thank you, Lord, for that very timely word. Amen. I hope po ma-apply po natin itong napakinggan po natin. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Amen. Sige po, pwede po ba nating appreciate ang ating pastor? Samahan niyo po akong palakpakan din ang ating pastor. Thank you po. Amen and amen. So, right now po, it's time to give back to the Lord. Amen. Amen. Excited po ba tayong magbigay muli? Come on, I hope po, no, tayo pong lahat as one family, meron po tayong willing heart to give back to the Lord. Amen. I hope po maging willing yung puso po natin, masaya every time that we give back. Alam niyo po, sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each one of you should give what you have decided in your heart. You should not give if it makes you unhappy or if you feel forced to give. Because God loves those who are happy to give. Sige po, may invite everyone to please bow your head and let us pray. Thank you, God. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ibinigay niyo po sa amin. Lord, you are so generous, oh God. Lord, hindi ka nagdamot sa amin, Panginoon. And right now, at this very moment, I pray, Lord, hindi ka namin pagdamutan. Lord, meron po kaming pusong magalakin. Lord, help us on how to give. Teach us on how to give, Lord God. Maraming salamat, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, sa mga wala pa pong giving envelopes, meron po andyan po yung ating guest experience team. Ayan po, manghingi lang po kayo ng giving envelopes. Ayan, if you wish to sow a seed in this ministry, you could drop your giving envelopes po outside the cinema sa ating giving box. And if you want to give back online, we also have our BDO and GCash accounts. Amen and amen. So if you want to be prayed for po, our prayer team is very much happy to pray for you. Ayan, nandito lang po sila sa side na ito. After the service po, pwede po tayong magpa-pray. Ayan, we will be more than happy to hear your praise. Amen. Yung mga praise reports po natin. Everything. Amen and amen. And of course, sa mga first-time guests po natin, wag muna po tayo aalis.
our pastor would love to welcome you personally. Magstay lang po tayo dito sa corner ng cinema na ito. Amen and amen. Just for a few announcements po, bago po tayo umalis. Ayan, first up po, this coming December 8 will be our Arise Conference. Amen. Sino po excited sa ating Arise Conference? Amen. Sa lahat po ng mga kababaihan dito po sa The Rock City Church, ayan po, we are inviting you to please come this coming December 8. Alam niyo po, we have invited 3 powerful preachers. Come on, we have Sister Gail from The Rock City Church, our very own. Amen. Pastor Rachel from Manila. And lastly po, we have invited Pastor Jezreel from Nueva Ecija. So wag po natin palalagpasin ito. Amen. Come on. Sino pong pupunta sa ating Arise Conference? Amen and amen. For our registration fee po, it will be 500 pesos. Pero kung nahihirapan po tayo, pwede pong installment yan. You can pay na po as early as now, at least 200 pesos. And then po, pwede po natin ihabol every week para hindi po mabigat sa ating bulsa. Amen. If problem naman po natin ang registration fee, don't worry. Ayan, marami pong mga willing sponsor dito sa The Rock. So don't worry po sa fee po natin. Just list your name. Write down your name po sa ating guest experience team booth. Huwag po tayong mahiya. Amen. Alam ko po, lahat po tayo willing na matuto. So just, alam po, magpalista lang tayo. Amen. And of course, Family Night this coming Wednesday. Ayan po ay advanced celebration for our 3rd birthday as The Rock City Church. Ayan po, magdala po tayo ng pagkain natin. Bring a dish to share. Ilabas na po natin dyan yung mga spaghetti natin. Amen. We are inviting everyone po. I hope po makasama po ang bawat isa. Amen. Bring your friend, workmates. Lahat po na pwede natin ma-invite. And of course, this coming Sunday, next Sunday, will be our birthday as The Rock. And The Rock turns 3. Amen. Dito po yan sa SM Cinema 6:11 a.m. Of course, we are encouraging everyone to please bring your friends, family members, workmates, your bosses, your leaders, everyone. Dahin po natin sila dito because I believe matindi po ang gagawin ni Lord next Sunday. Amen! Amen. So that's it po for our Sunday worship experience. See you next Sunday. God bless everyone.